ano na naman 'to, Matibag? Ano na naman yang mga pinagsasasabi mo diyan? Ubos na ba yung, listahan mo ng puwede mong, kuno imbestigahan? Kaya pati ba naman yung, issue ng kikiam na pinakain sa mga atleta nung 2019 SEA Games, iniimbestigahan mo rin? Wala na bang iba? Grabe ka na, Matibag, grabe na 'yan. Ganito na ba talaga kadesperado yang, pangkat niyo? Kayong mga alipores nitong sibangan, ganyan na kayo kadesperado? Lahat na lang talaga hahanapan niyo ng butas. Wala na ba kayong ibang maisip na mas makabuluhan? Ba't di mo buksan yung flood control? Mas maraming matutuwa do'n sigurado 'pag yun ang inimbestigahan mo. Matibag, imbis kasi na kikiam yang atupagin mo, bakit hindi mo na lang busisiin yung flood control diyan sa San Pedro, Laguna? Ano, nagka-amnesia? Nakalimutan na? O sadyang inililihis mo lang para hindi mapag-usapan yan? Nasita ka lang nung nakaraang araw sa impeachment court dahil nagpapa-importante ka. Ngayon, naninindak ka. Nakala mo naman talaga, may matatakot ka. Tapos, eto, yung si Vince Dizon, sabit dyan sa 2019 SEA Games. Pero anong nangyari? Wala pang isang araw, clear agad yung pangalan dyan sa Malacanang. Ganun kabilis. Pero pag iba, yan, lalong-lalo na, yan, si Senator Alan, talagang iba yung pagbubusisit pag-iimbestiga mo. Iba talaga pagkaalyado no? Mabilis pa sa alas 5 kung i-absuelto. Naku, mga ka-opinion to, ginagawa talaga tayong mga tanganat ng mga to, no? Na akala mo, hindi natin sila napapanood. Yang sa mga mainstream media, wala kaming tiwala dyan kasi alam naman namin na pababanguhin lang nila yung mga pangalan nyo. Pero sa social media, wala kayong takas. Tapos yan, harapan pa talaga, pinangangalandakan mo pa talaga yung pagiging selective nyo. Kayo na mga alipores nitong sibangan. O mga kababayan, talagang sadyang makapal na yung mga balat nila, lalong-lalo na yung mukha nila. Talagang hindi na sila natatablan ng kahihiyan. Kaya lahat na lang, tama nga naman yung sinabi ni Senator Alan. Nauubusin nyo talaga yung mga kaalyado netong si BP Sara. Ngayon, nag-iingay ka kung ano-ano na lang yung gusto mong imbestigahan kasi magiging witness ka na sa Lunes sa impeachment. Bakit? Natatakot ka ng mag-isa? Sa mga tanong na hindi natin alam, kung masasagot mo ba talaga? O sadyang magagaya ka lang din sa mga naunang mga witness na pag kinross-examine, wala na. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ito si Matibag feeling entitled kasi ito no? Akala talaga niya untouchable na siya. O ba ng mga kababayan, rekta na tayo dito kaya Attorney Big, Dito pag-uusapan natin mga kababayan. Ngayon kasing darating na linggong to ay next week, may malaking pagtaas na naman sa presyo ng gasolina at diesel. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin sa video na itong si Atty. Vic. Tatalakayin natin kung ano nga ba yung magiging epekto netong pagtaas ng pagtaas ulit netong gasolina at diesel sa ekonomiya natin. At syempre mga kababayan, hindi mawawala sa usapan ito sentimiento netong si Atty. Vic tungkol nga sa nangyari noong mga nakarang linggo sa impeachment. Ipinagpaliban muna ng impeachment court ang pagpapalabas ng desisyon kaugnay ito sa hiling ng prosecution panel na isabpina para sa paglalabas ng tax document at bank records ni Vice President Sara Duterte maging ang asawa niyang si Mans Carpio. Mari namang nanindigan ang defense team ni Vice President Sara Duterte na labag sa due process ang paglalabas ng mga naturang dokumento. Kunin natin ang live report mula sa impeachment court. Walang iba kundi si Mar Gabriel. Mar, ganun ba kapag nag-caucus ang ating mga senator judges o mga senador,
Di ba laging meron kagad silang desisyon? Bakit ngayon hinold muna nila ang kanilang pagpapasya? Well, ang sabi ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Judge Chis Escudero, gusto munang pag-aralan ng mga senador itong naging argumento ng prosecution at ng defense team kaugnay nga dito sa usapin ng pag-i-issue ng subpoena doon sa tax document at bank records nitong si Vice President Sara Duterte. At sa Lunes, inaasahan na magkakaroon sila ng pagkakataon para magtanong sa magkabilang kampo. Alex. Sa oral argument ng prosecution panel at ng defense team, sumentro ang ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa hiling ng prosecution na subpoena duces tecum para sa tax document at bank records ni BP Sara at asawang si Mans Carpio, kasama na ang 22 negosyo na inuugnay sa kanila na gagamitin bilang ebidensya para sa Article 2 o ang unexplained wealth ni BP Sara. Para sa prosekusyon, mahalaga na halughugin ang mga nakatagong yaman ng pangalawang Pangulo mula nang manungkulan siya bilang Vice Mayor noong 2007. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Sa panig ng defense team, iginiit ni Attorney Michael Powa na hindi sila tutol sa accountability at naniniwalang walang sino man ang mas mataas sa batas. Pero sa proseso gaya ng impeachment trial, mahalaga rin daw na masunod ang due process base sa itinatakda ng batas. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of 1, definiteness, and 2, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Sabi ni Powa, may tuturing na resulta ng fishing expedition ang mga dokumento na nais ipresenta ng prosekusyon. Matapos kasing maisampang reklamo, saka pa lang daw naghanap ng ebidensya ang House of Representatives. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints. Both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth. Both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Iginit din ng depensa na may mga umiiral na batas, kabilang ang Anti-Money Laundering Act
at bank secrecy law na nagbabawal sa pagbubunyag ng ilang impormasyon at hindi otomatikong nagiging exception ang impeachment upang buksan ang lahat ng bank records. Binigyan din ng depensa na hindi dapat isama ang bank records ng asawa ng Vice Presidente dahil hindi ito isang impeachable official. Sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento, madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. I agree po under the tax code that Section 71 provides that if the President orders, then nawawala na po yung confidentiality. However, Your Honors, even given that there's an order from the President, I think we should still think about relevance. Para saan ba ine-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. Matapos ang oral arguments, agad na nagsagawa ng caucus sa mga senator judges para pag-usapan ang desisyon sa issue. Pero matapos ang higit isang oras at kalahati, hindi naglabas ng desisyon ng korte. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Alex, sa Lunes, tig-10 minuto yung ibinibigay ng impeachment court sa bawat senator judges para sa kanilang mga katanungan dito sa prosecution at defense panel. At pagkatapos niyan, inaasahan na ilalabas na nila yung kanilang mga desisyon. Tungkol dito nga po sa kay Senador Marcoleta at kay Senador Jinggoy Estrada. Opo. Alam po ninyo, kaya hindi ang Senado kasi hindi pinapayagan yung dalawa kasi hindi daw nila pinayagan si Senador De Lima. Kasi ang ibig ko sabihin na magtrabaho o hindi maka-attend. Noong panahon na si De Lima ay nakakulong. Opo, opo, opo. Kasi sa akin kasi, ayaw kasi ng Senado. Ngayon, ang tanong ko ito, kung sila ba'y hihingi ng pahintulot sa Sandigang Bayan at pumayag, papayagan pa nila na makapunta at maka-attend ng session. Alam po ninyo, napakabigat kasi, dalawang bagay ang mabigat na grounds nung dalawang senador. Number one, they will be attending to the constitutional mandate nila bilang isang senador umattend ng Senado o ng impeachment court. Kasama yun sa kanilang mandate yan. Number two, they are still presumed to be innocent. Ito pong dalawang nabanggit kong ito po ay napapaloob sa ating saligang batas. Okay, now, there could be some happy compromise. Ano po yun? Kung papayag sila na gumamit ng Zoom, nung ating tinatawag na modern technology ngayon. Kasi bakit ayaw? Sa witness, na nasabi ko dati, ang witness, kaya hindi pinapayagan sa husgado yan, kasi pwede siyang maturuan. Pero ang senador, talagang
sarili nila, voluntaryo silang naandun. Sila ay naandun. Sa katunayan, meron pa nga mga researcher yan, may staff yan. Talagang they should be equipped. Kung po pwede nga silang nasa library, okay lang din. Open book, open notes. Pero sa isang witness, hindi. Ngayon, bakit hindi nila payagan? Ang ibig ko sabihin, hindi natin pinapaboran yon. Nagbabago na ho ang panahon. Ang ibig ko sabihin, yung maaring bawal nung 10 years ago, ngayon baka pinapayagan na. Nagbabago kasi ang batas. Wala pong, sabi nga ng no law is static, o para sa Tagalog, walang batas ang natutulog. Iyan ay keep on changing. Depende sa kanyang So, kapaligiran. kaya nga, paano po yun? Halimbawa po, pumayag ang Sandigan Bayan. Halimbawa po, pinayagan po sila na umaten. Kailangan payagan din siya ng Senado. Okay. Dapat Kasi, silang, kasi ang nangyayari kasi, sinasabi nila, hindi po pwede nakakulong. Teka muna, hindi naman lahat ng instance 100% they have to stay inside. Paano kung ikaw ay gaganap ng isang mandate mo nasa ilalim ng saligang batas At sila po ay with presumption ng innocence. sila po ay hindi pa naman po guilty. At sa katunayan, sila po ay senador pa rin po naman. Hindi po sila natanggal bilang senador. Ang mabigat po kasi niyan, ang hindi nakakalimutan nila, representative po yan ng mga bumoto sa kanila na inaasahan na itong dalawang ito ay magtrabaho para sa ikabubuti ng bayan. Iyon ang hinihintay. Now, presumed to be innocent. Kaya nga, alam po ninyo, unsolicited suggestion na akin. Sa ilalim na naman ng saligang batas, nakalagay dyan, every person, every individual is entitled to right to bail. Okay. Nadidinig niyo po yan. Pero Right. merong except, ayun, except na-charge ng capital offenses at ang ebidensya ay malakas. Ang aking unsolicited suggestion is, bakit hindi muna natin ipaprove sa prosecution that the evidence is strong? Pansamantala, habang hinihintay yon, sana makalaya mo ng provisional itong mga akusado. Kasi ang ibig ko sabihin po, exception po yun eh. Generally, everybody, as a matter of right, may post a bail. Pero kung ikaw ay nadidemanda ng punishable ng perpetua at ang ebidensya ay malakas, except dapat sana ipatunayan mo na yung exception. Kaso ang nangyari, sa pangkaraniwang pangyayari ngayon, basta ikaw ay nademanda ng capital offense, bago ka makahingi ng piyansa, kulong ka muna. Former Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines at ito yung mabigat, Yun. isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, si the one and only po, Justice Adolf Ascuna. Justice, good morning po. Si Peter at Liza dito sa DZMM. How are you, sir? Hi, sir. I'm okay, thank you. Thank you very much for the invitation. Ours is the pleasure and honor, sir. So, Justice, let me start by asking your assessment of how the 6 days of impeachment trial went. Kayo po ba on the balance satisfied sa mga nangyari? Not only on the prosecution versus defense, but the way the senators acted in this impeachment trial, sir. On the whole, I am satisfied because I can see that both parties, and especially the senators themselves, are trying their best to comply with the requirements of the Constitution regarding how to conduct the impeachment trial. Okay. This is a pretty sensitive matter, ano po, pero I don't know whether you can weigh in on it. Ito po kasing mga sa social media ay kumakalat nga po yung
pinanindigan ng presiding officer na ang 2/3 ay still 16 votes to convict. Ano po? Ang sabi nila, mukhang hindi talaga makukuha yung 16 na yun dahil unang-una, kulang na nga yung mga senador. And is it still practical kung dalawang senador, tatlo na nga ang nawawala? Is there any way by which you can say, of all the active senators present, parang ganon, is that something that can be revised or imposed? Sa palagay ko po, hindi pwedeng baguhin yung language ng saligang batas na nakalagay na kailangan yung 2/3 of all the members of the Senate. Kasi kung gustong sabihin na 2/3 of all those, only those participating and voting, ginamit po yung language na yan regarding the power of the Supreme Court to declare a law unconstitutional. Nakalagay doon po sa provision ng Supreme Court Article 8 na to declare a law unconstitutional, it needs a majority vote of all the justices participating and voting. So yun ang language. Kung yun ang language ng ibig sabihin sa impeachment, sana yun ang ginamit namin. Alam namin yung language na yun. Instead, ang ginamit na language ay all the members of the Senate. So talagang yun ang ibig sabihin, all the members, the present members. Kahit po nakakulong. Follow up lang po on that matter po, Justice. Di po ba nakakulong po ngayon si Senator Rodante Marcoleta at saka si Senator Jinggoy Estrada? Meron pong request from Senator Alan Peter Cayetano na papuntahin po sila kahit sila ay naka-detain for other charges dito po sa Senado para mag-witness. Ano po bang sinasabi ng konstitusyon natin dito? Can they do that? Can they request that? Pwede po ba na ilabas sila sa kulungan para po mag-participate sa impeachment trial? Wala pong sinabi sa saligang batas tungkol dyan. Nasa provision ng rules ng Senado yan kung saan maaari ba sila mag-participate by Zoom or kailangan dalhin sila dyan by arrangement with the Sandigan Bayan. It's all up to the Senate and the other authorities to arrange that. Hindi po bawal yan. Pero paano po if ever po dumating sa punto, Justice, na boboto na? So, by Constitution, pwede po talaga sila kahit sila po ay sinuspinde ng Sandigan Bayan o may mga iba pong judicial body na piniprevent sila from doing their duty as a senator po, Justice? Pwede, pero sa ngayon mukhang malabo dahil ang rules ng Supreme Court ng Sandigan Bayan ruled against it. So, hindi pumayag yung Sandigan Bayan. So, they cannot be brought there to attend physically. Pangalawa, they have missed already 6 days of the trial. So, it will not be fair for them to vote on the proceedings since they were absent. Okay. Justice Ascuna, let's move on, sir, if you will. Doon po sa question on the mahiwagang BIR box or at least in general doon po sa tax records ni VP Sara na gustong ipasumpina ng prosecution. Please clarify for us po, talaga bang kailangan ng absolutely kailangan ng permission or go signal ng presidente ng Republika para buksan, i-release ang tax records ni VP Sara? There is no other way, not even if it's the impeachment court saying buksan nyo yan. Yung matter of opening the tax records for purposes of impeachment will be decided by the Senate on Monday. So, ayaw ko po uunahan yung Senado sa mga bagay na yan. Tuturing ko lang na sa ngayon,
meron nga ang provision ng batas na confidential yung tax records unless the BIR commissioner gets permission from the president to release it. Yun ang status ng batas. Ngunit whether or not that is going to prevail in spite of the provision of the Constitution that the Senate has the power to try and decide all impeachment cases. There is no Supreme Court decision on that, and on the first instance, it is the Senate that should decide that whether or not it has the power to subpoena those records, and it will decide it on Monday. Okay. Ito naman po ay what if the Senate, again, hypothetical po, if the Senate decides na, okay, we will issue the subpoena to release the tax records, and they're actually requiring the records to be opened by the BIR. Halimbawa lang po, ganun ang naging desisyon ng Senado, ng Senate Impeachment Court. Would that mean kailangan pa rin magpaalam ng BIR Commissioner sa Pangulo? Magandang tanong yan, Rico, but I think in that event, there is it's up to the BIR Commissioner now whether to immediately obey the subpoena or still follow the procedure under the law to secure permission from the President. This is to protect himself in case of liability under the law for disclosing tax records without the permission of the President as required by law. At ito po yung karugtong po nun, Justice Ascuna, how many times nababasa natin sa dyaryo, naririnig natin sa TV, radio reports na merong dinimanda because of tax evasion. Lumalabas po yung mga maaaring hindi lahat, pero lumalabas yung mga numero sa publiko noong nahahabla o nakakasuhan ng tax evasion. What's the difference between that, in this case, in the impeachment trial? The difference that the law itself authorizes revelation of tax records in a tax case involving tax records, tax liability. That is an exception allowed by law. This is not a tax case, so that doesn't fall under that exception. At Justice, tatawid lang po ko dito sa isa po ngayon na naging desisyon ng House Prosecution na magbawas na po sila ng witness dito po sa isa sa articles of impeachment nila, yung grave threat. So, 8 witness po ang tinanggal nila sa kanilang listahan for this particular part of the hearing. Ang huli na po nilang ipipresenta is si NBI Director Melvin Matibag next week. Ano po interpretasyon nyo dito na biglang nagbawas po ng ganong kalaking daming witness ang prosecution for this particular articles of impeachment? Do you believe, Justice, na-meet na nila yung kailangan nilang mga substantial pieces of evidence to prove their point for this particular article? Yes, the prosecution has the discretion to dispense with some of the witnesses kung sa palagay nila sapat na yung napresenta nila. Nasa prosecution po yan. Normal po yan sa litigation na magbawas ng witness, minsan magdagdag ng witness as the trial goes on. So wala pong problema dyan. It is a decision of the prosecution really. And of course, the Senate will have to approve that kasi napagkasundoan na yung listahan ng mga witnesses sa pre-trial. Justice, para lang po sa mga nanonood po sa atin ngayon, kasi po sui generis court ito, so hindi po siya criminal court. Pag po ganyan, di ba sa criminal court, dapat beyond reasonable doubt ang pieces of evidence, yung bigat ng ebidensya. For a sui generis court, for impeachment court, gaano po ba bigat dapat ang ebidensya may presenta to impeach someone? Hindi po criminal case kasi ito, kaya yung proof beyond reasonable doubt hindi po kailangan. Ngunit hindi po nakalagay din sa batas kung anong level ng
ebidensya ang sapat upang magkaroon ng conviction. Nasa judgment po yan ng bawat senador kung sa tingin nila sapat na yung ebidensya upang mapatunayan yung charge. Merong nagsabi na ang equivalent dyan ay clear and convincing evidence. Pero palagay ko hindi po yun ang rule. Ang rule is up to the senator in his judgment kung tapat na o hindi, sapat na o hindi. Pero is it safe to say po, Justice Skuna, na ang threshold for conviction is much lower than the usual beyond reasonable doubt? Yan po ang palagay ko dahil hindi naman ito criminal case. So it does not need proof beyond reasonable doubt. But what is the level? Some say clear and convincing. Some say substantial evidence. But it's really the appreciation of the senator judge. Opo, Justice, meron din pong mula sa lower house, isa sa mga prosecutors, ang nagsabi na perhaps yung 4 articles of impeachment hindi na ipe-present en toto. Ibig sabihin, baka 2, 3 lang daw, tumigil na sila. Do you think this is a wise and practical decision, if at all? It is, again, a matter for the House of Representatives through their prosecutors to decide whether or not to present evidence on all 4 or 5 articles under the charge. And I think it has also to be approved by the Senate because the whole articles containing all the charges were submitted and endorsed to the Senate. So it is not for the House alone to decide whether or not to dispense with some of the articles. It has to be approved, to my mind, by the Senate. Ayun. Okay. Ang kadugtong po niya, ang kakambal na tanong niya so pwede, if they so choose, pwede po na hanggang Article 4 lang sila kung ang feeling nila matibay na ito. You only need 1 conviction of the 4 at tapos na ang boxing, Justice. Is that correct? That's right. They can, with the approval of the Senate, decide to submit the case on 1 or 2 or some but not all of the articles, in my opinion. Apo. Justice, pahabol lang na question on my part. Si Attorney Michael Poa, ang spokesperson for the defense, ay na-interview kanina umaga ng ibang media. And the question was, ano po ang magiging aksyon nila? Kasi ang gagamitin ng prosecution na batayan to request for the documents, tax records si Vice President Sara Duterte is yung corona trial. May sinabi po si Attorney Poa kanina umaga, sabi niya parang may mga naging decision naman ng Korte Suprema after that mga SC decisions sa pwede namin gamitin for our part. Would you know po kung ano po mga posibleng pwede nilang gamitin? Hindi ko alam anong tinutukoy niya, ngunit kailangan i-balance yung need for transparency and accountability with the requirements of privacy and confidentiality under the laws for tax records and bank records. Kaya it's a fine line. The precedents are not uniform or clear on this point. So, ang ibig sabihin niya kung alin man ng desisyon ng Senado sa Lunes, kung hindi sila satisfied, pwede nilang dalhin sa Supreme Court. Alright. Justice, ito po pinag-usapan na ng maraming beses but I still would really appreciate your views on this. If napakahabang trial itong ina-expect natin, if along the way, the Vice President, Sara Duterte, decides to resign as a Vice President, what happens then? Siya po ba ay automatically mababan na to run for another elective office thereafter? If the Vice President resigns pending the trial, there are
analysts and experts who maintain that the case can still continue because of the other element involved, which is the disqualification. So it's not just removal that is at issue, but also disqualification from public office, from office in the Republic. So, sa palagay ng mga ibang observers, pwede ipatuloy pa rin in order to decide on the issue of disqualification. Wala pong precedent dyan. Opo. So hindi po matik, hindi automatic to na pag nag-resign siya, ibig sabihin she's more or less accepting the fact na matatalo siya, and therefore hindi na siya makakatakbo sa 2028. Hindi po automatic 'yon. Hindi po, dahil yung disqualification, kailangan ng hatol yan ng Senado. Hindi pwedeng sa resignation lamang kasi yung resignation does not carry with it disqualification. Okay. Only stepping down from office. Ayun, okay. Well, that's very clear. Justice, panghuli ko na lang po. Meron pong nangyayaring mga sideshow sa ngayon dahil nga do sa mga pahayag ni Director Matibag ng NBI na they will start or restart, as the case may be, the investigation into the 2019 Southeast Asian Games purchases, cost and expenses. If you were to be asked, Justice, dahil nga medyo nakakagulo na base sa mga pahayag ni dalawang Cayetano, Senator Pia at saka Senator Alan Peter, nakakagulo sa impeachment proceedings dahil they feel threatened and harassed. Would you suggest or recommend to the DOJ and the NBI in particular na wag niyo na munang umpisahan yan, saka na lang yan? Would you recommend such? Palagay ko po, mas maganda kung hintayin na lamang matapos ang impeachment proceedings para hindi maging suspicious yung timing ng investigation against Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, they have waited already. So, sa palagay ko lang, there's no urgency to start the investigation again now. Political and economic powder keg. Ibig po sabihin nito sapagkat narinig ninyo kahapon pa, ngayon lamang nalalathala sa mga pahayagan na may nakaamba ang description dito ng isang on-site media channel ay jumbo fuel price hike. Higante, jambong pagtaas na naman ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Lagyan natin ng konteksto. Bakit political and economic or bakit economic and political powder keg? Para po ito yung bariles na punong-puno ng pulbura na anytime masanggi mo lamang ay mayroong potensyal na sumiklab at sumabog. Ganon din itong powder keg, something that is liable to explode, something that could explode. At yan yung ating kalagayan ngayon, yung ating ekonomiya at yung ating political na sitwasyon, something that could potentially explode and trigger multiple crises dito sa ating bansa. Nakita natin yung nagaganap na impeachment trial, kung saan mga corrupted witnesses ang inahaharap sa mismong impeachment court. Maraming salamat din sa halos, ngayon lang po tayo nagbalik sa TikTok at meron na tayong nakaantabay na halos 14,000 live viewers. Kabahagi natin, maraming salamat sa inyo. At ganun din sa napakaraming nakasubaybay sa ating Facebook at sa ating YouTube. Yung konteksto po ng pagtaas na naman ng produktong petrolyo next week. Sinasabi na ang halaga ay mahigit 10 piso hanggang 11 piso kada litro. Hindi na biro-biro yung sunod-sunod na pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo. Last week, nung tayo'y nag-live nung this week rather, July 13,
nakaambang itaas at nagtaas nga ang produktong petrolyo. 2 pesos and 62 centavos to 4 pesos and 62 centavos per liter pagdating sa diesel. Nung July 14 yan. At pagdating naman sa gasolina, 2 pesos and 22 to 4 pesos and 22 centavos per liter yung itinaas ngayong linggo. Sa susunod na linggo, ang nakaambang pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo ay diesel. Makinig kayo ha, diesel. Ito yung makaramihan ginagamit ng mamamayang Pilipino, whether mangingisda, magsasaka, yung public transport natin. Ang diesel ay nakaambang magtaas ng 10 piso hanggang 11 piso kada litro sa darating na linggo. Ang gasolina naman, 4 na piso hanggang 5 piso kada litro. At ito nga yung nagdudulot ng additional stress. Punong-puno na ng matinding tensyon ang kalagayan ng ating ekonomiya. Sa ngayon, ang presyo ng diesel ay 75 pesos to 77 pesos per liter. Ang diesel premium, yung mga gumagamit ng diesel premium, 82 pesos to 84 pesos. Imagine ninyo, yung ngayong lagay ng presyo ng diesel, whether ordinary diesel or diesel premium ang ginagamit ninyo, pag nagtaas ng 10 piso kada litro next week, ang produktong diesel ay magkakahalaga somewhere between 85 to 87 pesos per liter. Yung ordinaryo yan. Yan yung papasanin na naman nung mga bahagi ng transport industry or transport sector. Nung mga nagmamaneho ng bus, nagmamaneho ng jeep, yung gumagamit ng produktong diesel. At yung may mga sasakyan naman, yung medyo, kung meron pa, yung medyo nakakaluwag sa buhay, kung gumagamit kayo ng diesel premium, yung 82 to 84 pesos per liter ninyo this week, pag tumaas ng 10 piso kada litro hanggang 11 piso kada litro next week, ang magiging halaga ng diesel premium, 92 to 94 pesos per liter. Balik na naman tayo doon sa inabot natin na napakataas na presyo nung buwan ng Marso, nung unang buwan nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel. Ngayon naman, over the weekend last week at hanggang ngayon, magwi-weekend, nagpapatuloy ang palitan ng atake, yung wave of strikes sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Patuloy itong nag-escalate o lumalala o tumitindi at walang signal that it will de-escalate anytime soon. So yung memorandum of understanding nila, basura na yon. Nauwi na silang dalawa ngayon sa memorandum of misunderstanding. At ang problema natin, dahil nga 95% of our fuel products are imported mostly from the Middle East, eto na. Andyan na naman ang ating pagtaas ng mga produktong petrolyo. Kaya po natin muling ibinalik yung ating TikTok sapagkat namimiss ko yung mga troll sa TikTok. Ayan na naman sila. Sige lang, pasok lang. Basta't makinig kayo. And I tell you, I guarantee you, makinig lang kayo, do what you have to do, mag-comply kayo para makasahod kayo. Biyernes ngayon, baka lingguhan ang koleksyon ninyo ng inyong payola. Makinig lang kayo and I guarantee you, meron kayong mapupulot na matinong usapan at kaalaman at bagong kamulatan dito sa ating pahina. No? Si Percival, maraming salamat. I-post ko lang para hindi masira yung ating momentum. No? So, nandyan ngayon yung ating pinag-uusapan. Wala pa dyan yung sa gasolina. Ha? Ang gasolina, depende kung ginagamit mo yung regular, premium, or high octane. Magkaganoon pa man, ang presyo ng gasolina ay nakaambang tumaas ng 4 hanggang 5 piso kada litro next week. Ito yung direktang epekto
ng sigalot sa pagitan ng US at Iran diyan sa gitnang silangan at yung kanilang bakbakan pagdating sa supremacy or control of the Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, by now, alam na ninyo ano ang relevance, importance at significance niyan pagdating sa international bilang isang important maritime route. Diyan dumadaan yung mga tankers na nag-aangkat ng produktong petrolyo o langis mula sa gitnang silangan, mula sa Iran. So naapektuhan tayo. Lagay natin ang konteksto bakit natin tinatawag o sinasalarawan ito bilang isang economic and political powder keg. Ito po yung ating paksa ngayong araw sapagkat napapabayaan yung usaping ekonomiya. Nakatuon ang resources, panahon at mga tauhan ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ngayon sa walang tigil na mapanirang pamumulitika. Ito'y sa ngalan ng kanilang survival pagdating ng 2028 at hindi na napapag-usapan, hindi nabibigyan ng pansin, hindi na pagtutuunan ang usaping ekonomiya, panay destructive politics. Kanya minarapat ko na nung nagsimula ang linggo, ginabayan ko kayo nung ating paksa ng patungkol din sa ekonomiya at hindi pa natatapos ang linggo, karamihan doon ay related pa rin sa ngayon dahil nagtugma at tumpak yung ating talakayan noong Lunes. Lalong sumisidhi ang sigalot sa pagitan ng US at Iran. Ito na nga ating hinaharap na talagang pabagsak ang ating piso, daos-dos ang ating ekonomiya at tila walang direksyon kung saan tayo patungo. No? Ang ating second quarter GDP, merong estimate na ang ating second quarter GDP, ang numero po nito ay ilalabas nila I think first week of August. So yung second quarter GDP inaantabayan na natin sapagkat ang forecast ng ilang ekonomista, ang ating growth lamang ay 2.6%. Pag 2.6%, higit po itong mababa sa 2.8% growth natin, if you may even call it growth, or 2.8% GDP na lang. Wala nang growth eh. Hindi na growth yun eh. Yung ating 2.8 GDP during the first quarter, many economists have given their forecast that our second quarter GDP will only be a measly 2.6%. Tatandaan ninyo na ang sinabi ni Secretary R.C. Balisacan, if we want to attain yung government projection or target pagdating sa ating economic growth, kinakailangan magkaroon tayo ng 3 consecutive quarters of 3.7 at least, 3.7% GDP growth consistently. For the last 3 remaining quarters, kinakailangan ang ating GDP growth ay hindi bababa sa 3.7%. Subalit, meron ding isang ekonomista na ang overall forecast niya for 2026 ay between 2.3 to 2.5%. Hindi natin maaabot yung target na sinet na naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag hindi natin naabot ang target GDP for the next 3 consecutive quarters na 3.7% no less. Ama din yung sinabi ng isang kolumnista at ekonomista na si Alex Magno, maaari na nating i-write off ang 2026 at tratuhin siyang isang lost year. Lost year of economic growth opportunities for us Filipinos. Hindi madali yung 1 full year na nawala dahil lamang sa mapanirang uri ng pamumulitika. Tugunan natin yung propaganda na ginagawa ng pamahalaan. Meron daw silang Executive Order 110, yung uplift, yung unified package for livelihood, for industry, for food, and transport assistance program.
Para po sa kaalaman ng uring manggagawa, ang mga middle class, ang working class, kayo ang bumabalikat ng bigat ng pagsusustento dito sa halos walang katapusang ayuda. Ang beneficiaryo ng uplift, virtue of EO 110 ni Bongbong Marcos, yung 4-piece beneficiary. May tinatanggap na yung mga 4-piece. They're numbering around 3.5 million beneficiaries. Bibigyan sila ng one-time 2,000 pesos subsidy. Buti pa sila. May 4-piece ka na, may additional 2,000 ka pa. Hindi tayo natatapos doon. Meron ding kategorya na tinatawag na near poor household. Yung malapit ng maging mahirap, at marami na tayo doon. Yung malapit ng maging mahirap, nanganganib ng maging mahirap. Ang kanila pong bilang ay 2.5 million. Dagdag mo dyan yung tinatawag na low-income workers. 15 million ang bilang nito. Itong dalawang kategorya, yung near poor, yung malapit na maghirap na mga tahanan, yung mga miyembro nito, at yung mabababang income ng mga manggagawa, bibigyan sila ng ayuda by virtue of uplift ng 2,000 kada buwan mula ngayong buwan ng July hanggang December of 2026. Bakit mahalagang pinag-uusapan natin dito? Sapagkat ang ating susunod na tanong, paano? Paano ang middle class? Ano ang ibinibigay na tulong, ayuda, alalay ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration sa middle class? Ang middle class ang bumubuhat. The middle class are the ones doing the heavy lifting pagdating sa revenue generation ng pamahalaan. Yung lower middle class, yung middle class, at yung upper middle class. 63% of all taxes collected, yung mga withholding taxes, ang bumabalikat nito, kayo, middle class. Tanong, meron na bang naibibigay na tulong ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa middle class? Yung matagal na nating kinakalampag na suspindihin muna ang VAT sa petroleum products, sa fuel products, suspindihin muna ang VAT. Buti pa yung mga miyembro ng 4-piece, buti pa yung nakasama sa hanay ng near poor household at yung low-income workers. Meron silang natatanggap na kakarampot na tulong mula sa pamahalaan. Bagamat ito ay hindi ninyo dapat ipagdiwang sapagkat yung 2,000 one-time subsidy sa mga miyembro ng 4-piece, magkakano lang yun. It is only giving you an illusion that the government is sensitive to your problems, but ang totoo hindi. Magkakano lang ang 2,000? Ano lang ang may uuwi ninyo sa halagang 2,000 piso? Pagdating naman doon sa near poor household at yung low-income workers, ang ibibigay sa inyo, 2,000 from July to December. Tama rin naman sa ating pananaw, 1 peso is better than nothing. Pero dito kasi pagka nakita mo, makikita mo yung contrast eh. Binibigyan lang kayo ng 2,000 piso on a very limited time frame between July, ngayong buwan, hanggang Disyembre. 2,000 pesos. Baliwala sa kanila ito eh. Kung inyong aalalahanin ang mali-malitang pera na kinukurakot at nauuwi lamang sa korupsyon. Bakit ito'y tinatawag nating economic and political powder keg? Irap na ang middle class. Ang middle class ang nagpapasa ng laban. Ang middle class ang nagpopondo sa lahat ng ayudang ito pero hindi binibigyan ng tax relief o anumang tulong ang mga middle class. Bagkus nakikita ng middle class ninanakaw
ang bilyon-bilyong piso, daang bilyong piso, trilyong piso na dapat sana ibinigay at iginugol sa infrastructure projects, lalong-lalo na yung flood control projects. Na alam naman natin, kung hindi ito'y totally ghost flood control projects, ito'y naiwi sa isang substandard flood mitigation projects. So paano ang middle class? There might not be a middle class status anymore. Pag nagpatuloy ito, baka mabura ang ating mga middle class. Baka mabura ang ating mga middle class at nakikita naman natin kung gaano nakatindi ang pagitan, yung pagitan sa yaman ng mga mahirap, yung mga naghihirap, yung mga magiging mahirap at yung mga bagong mahirap kung iahambing mo sa kakayahan at kayamanan ng mga mayayaman. Na the middle class is under attack. The middle class, kayo, yung uring manggagawa. Kanya natin ito paulit-ulit na pinag-uusapan upang magabayan kayo, matatapos ang linggo, nagbukas tayo ng linggo, ginabayan ko kayo sa usaping ekonomiya, ganon din hanggang ngayon. Pag-usapan natin ang usaping ekonomiya sapagkat nagbabadyang tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Bakit lagi nating binabantayan kasi itong presyo ng produktong petrolyo? Lalo na ngayon na imbis na lumamig ang ulo ng mga nag-iisip at nagdedesisyon para sa Iran at Estados Unidos, umiigting ang kanilang sigalot dyan. Dito kakapasok lamang 3 hours ago sa Al Jazeera, sa CNN, fresh wave of strikes. Meron 51 minutes ago. So hindi ito lumang balita, ito'y bago. At ito'y magpapatuloy hanggat hindi nagkakaroon ng tamang usaping pangkapayapaan para matigil ang sigalot dyan. Hindi pa nga natin nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Hindi pa nararamdaman yung second round effects at lalong titining at titindi ang inflation pag pumasok na yung tinatawag na second round effects. Nandito na naman. Fresh round of hostilities sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Economic powder keg ito. Masyado nang mataas kasi ang ating exposure o pagkakautang. Ang ating national debt as like what we have discussed and like what I have mentioned to you last Monday, ang ating national debt ay nasa 18.55 trillion. 18.55 trillion pesos na. At end of first quarter of 2026, lalagyan natin para maintindihan ninyo. Pagkatapos ng first quarter of 2026, ang ating debt to GDP ratio ay 65.2%. Napakataas na ito. Masyado nang mataas ang ating pagkakautang, ang ratio ng ating debt to GDP, at napakataas na ng ating national debt at 18.55 trillion pesos. Subalit, napakababa, napakabagal ng pag-usad ng ating ekonomiya. First quarter, only 2.8% ang ating GDP at tinataya ng mga mahuhusay na ekonomista na maaring 2.6 lang ang ating GDP ngayong second quarter na ang numero ay ilalabas. Siguro ito ay first week of August. At alam naman natin, pag pinag-uusapan natin ang economic powder keg, nandiyan yung paglobo o hyper-indebtedness. Lobo na yung utang natin eh. Lagpas-lagpas na tayo doon sa international prudential threshold of 60% ng ating debt to GDP.